Paalala kaibigan, ang mga gamot na naitalakay sa video na ito ay pandagdag kaalaman lamang. Mabuti pa rin pumunta sa doktor sa kahit anong sakit. Salamat! Ano ba to? Oh, Andre! Anong nangyari? Hindi ko nga alam eh. Nangangati yung kamay ko ng sobra-sobra. Naku, baka fungal infection yan ha? May gamot ka ba dyan? Ha? Parang wala eh. Talaga? Paano yan? Alam ko, may Acapulco ka ba dyan? Acapulco? Ano yun? Herbal medicine in Andre. For sure, makakatulong yan dyan. Ganun ba? So paano yun gagawin? Ayan ang ating alamin dito sa episode na dito. Hi! Ako nga pala si Rana Isanligan. At ako naman si Andre Oberez. At kami ang iyong host para sa... Science Knows. Acapulco. Ano nga ba ito? Saan ba ito galing at saan ito gagamitin? At tila ba siya'y ginagamit sa halos lahat ng tahanan dito sa ating bansang Pilipinas? Sa pangalang Cassia alata o kaya Sienna alata, ang Acapulco leaves ay naglalaman ng isang asido na tinatawag ay chrysopanic acid na tumutulong ito sa pagpapatay ng fungal infections tulad ng ringworms, scabies, eczema at iba pa. Mayroon din itong tinatawag na pseudorific, diuretic, at purgative na mga epekto na nakakatulong rin sa paggagamot ng mga intestinal parasites. Nakakatulong rin ito sa panggagamot ng bronchitis at asthma, kaya't ito ay nakakatulong sa panggagaling ng mga Pilipino sa mundo. Malalaman rin ito sa mga pangalang bayabas-bayabasan, kapurko, katanda, katandang aso, pakagonkon. Sonting, andadasi adakdakal, andadasi bugbugtong, adadisi ancharasi, Andalan, bayabasin bikas-bikas, kasitas, sunting, palo, china. Pakayumkom Kastila, ringworm bush or shrub, at Acapulco. Ngayon ating alamin kung saan galing ang tanim ng Acapulco, para saan nga ba ito at kailan ba natin ito gagamitin. Maaari kong ipakilala ang aming kaibigan na si Ira Virus Sofia para sa segment na ito. Hello everyone! Ating kilalanin pa ang kataniman na ating nakilala bilang Acapulco. Acapulco ay matagal nang ginagamit sa Pilipinas para sa panggagamot ng mga skin infections tulad ng ringworms, scabies, eczema, insect bites, at pangangati at iba pa. Maraming klaseng gamot na ang nagawa mula sa tanim na ito, tulad ng pagiging capsule, powder, tincture, sabon, lotion at ngayon ay ang ointment. Ngunit sa unang panahon, ito lamang ay dinudurog at dinidiretso sa paglalagay sa kani-kanilang mga balat upang sa panggagaling ng kanilang mga sakit. Minsanan, dahil sa halos nakaparehas na epekto nito sa dahon ng bayabas, ay ginagawa rin itong mga gamot sa panggagaling ng mga sugat. Nakakatulong ito sa pagdidisinfect at paglilinis ng mga open wounds at skin abrasion. Whoops! Teka lang, alam niyo po ba na ang Acapulco leaves ay mayroong anticoagulant factors at vitamin K? Ito ay nakakatulong sa pagkaklat ng ating dugo upang maisarado ang ating mga open wounds at maiayos ng ating mga platelets. Kaya't bagong gamitin, dapat ating siguraduhin na ang ating mga gamot ay hindi na ginagawang ang mga ito o baka mapalala pa ang ating mga kasakitan. Siguraduhin rin natin na wala tayong kasakitan sa mga dugo tulad ng anemia, leukemia at iba pa, at magpa-check up sa doktor upang makagbigay ng tamang gamot para sa ating mga kasugatan o iba pang mga fungal infections. Ingat kaibigan! Naku, Rania! Naglalala na nga yata ang sakit ko. Lumilipad na nga sa kabilang kamay ko.
Huwag kang mag-alala, Andre. Tuturuan kita at kayo sa paggagawa ng nararapat na medisina mula sa Acapulco. Anong medisina po yan? Ang Acapulco Ointment. Ating kilalanin sila as Naira Paglala at muli na si Ira Sofia Bayra para sa segment na ito. Naririto rin upang ipakita ang proseso si Marian Angela Reyes. Go guys! Hi guys! Ako nga pala si Marian. Narito na po ang proseso ng paggawa ng isang Acapulco ointment. Ayon ay ang fresh Acapulco leaves, coconut oil, at candle wax lamang. Diba? So easy! Susunod na ang ating procedure. Go Azen Ira! Wash the Acapulco leaves thoroughly and pat them dry. Use fresh Acapulco leaves for the best results. Finally, chop the leaves. Heat the coconut oil in a pan over a medium heat. Add the chopped Acapulco leaves to the pan and cook until they are wilted and crispy. This will help to release the active compounds in the leaves. Strain the oil into a clean bowl. Remove all the leaf particles. Add the white candle wax to the oil and cook over low heat until the wax has melted. Mix the oil and wax well. Pour the mix into a clean container and let it cool and solidify. The ointment can be stored at room temperature for up to 6 months. Naku, Rania, handa na ba yan para sa panggagamot? Naku, sabi ng doktor, eczema daw yata ito eh. Ito na ang iyong Acapulco Ointment. Wow! Pero paano ko yan gagamitin? Madali lang yan, sundin mo lang muli ang aking sasabihin. Una, hugasan mo na ng maayos ang lugar sa balat na naka-apekto na fungal infection. Dahan-dahan lang, at baka masugat. Iwasan rin ang paggamit ng alcohol sa nasabing lugar. Sunod ay kunin ang Acapulco ointment at kumuha ng amount na tamang-tama lang, depende sa lala ng iyong skin infection. Kung ito lamang ay mild to moderate, maaring lagyan ng thin layer of ointment sa lugar ng at least 2 to 3 days lang. Ngunit kung ito naman ay kalalaan, maaring maglagay ng thick layer up to 4 days upang sa maayos na pagbisa ng gamot. Sige, Rania, masusunod po. Sana gagaling na ito. Sukran! Welcome, Andre. Pagaling maayos. Hi, Rania! Uy, Andre, kamusta? Eto, gumagaling na rin ng aking eczema. Ngunit kailangan ko pa rin magpa-check up sa doktor upang makakasiguro. Mabuti naman yan, Andre. Siya nga pala, paano ka nakakuha ng eczema? Ano yan, Andre? Nakipaglaro kasi ako sa pusa eh. Kahit na allergic ako. Ay nako. At dyan na nga nagtatapos ang ating topic for today. If you want to see more videos, click on the like button, share, and follow us for more scientific content. Manatiling mag-ingat ka scientists, iwasang magkakasakit at parating umiwas sa disgrasya. Kung di nyo alam paano, wag nang mag-alala dahil Science Knows!